Magandang araw! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang pakikipagtalastasan. At meron tayong iba't ibang uri nito: verbal, di-verbal, pasulat na pakikipagtalastasan. Ano ba ang pakikipagtalastasan? Isinasagawa natin ito sa araw-araw. Sa pamamagitan nito'y nakapagpapaabot tayo sa iba ng mga impormasyon, kaisipan, pananaw, opinyon, reaksyon, damdamin at iba pa. Ang pakikipagtalastasan ay maaaring verbal, di-verbal at pasulat. Ang unang uri nito ay verbal. Ang verbal na pakikipagtalastasan ay karaniwang isinasagawa natin ng harapan o yung mas kilala sa tawag na face-to-face, sa telepono, sa pamamagitan ng makabagong aplikasyon ng teknolohiya katulad ng video call sa Facebook, sa Messenger, FaceTime, Skype, at iba pa. Gayon din ang pagsalita sa media tulad ng sa radyo o telebisyon. Ang ikalwa ay di-verbal na pakikipagtalastasan. Ito ay komunikasyon na isinasagawa nating nagpapaabot tayo ng mensahe kahit hindi natin binibigkas, katulad ng pagkumpas ng kamay, pagtango, pagngiti, pagtitig sa kausap, pagkunot ng noo, at iba pa. Naipakikita rin natin ang di-verbal na mensahe sa pamamagitan ng ating pananamit at pag-aayos ng sarili upang maiakma sa okasyon kung saan inaasahang magaganap ang komunikasyon. Samantalang ang pasulat na pakikipagtalastasan naman ay kinabibilangan ng liham, email, SMS o short messaging system na lalong kilala natin bilang text message. Gayon din ang mga mensaheng ipinapadala natin sa pamamagitan ng mga social networking site, katulad ng pakikipag-chat sa Messenger, pagpo-post at pagkokomento sa Facebook, Twitter, Instagram at iba pa. Ang pasulat na komunikasyon din ay makikita rin sa mga aklat, magazine, dyaryo, blog at marami pang iba. Pakikipagtalastasang verbal at hindi verbal. Ang pakikipagtalastasan ay maituturing na epektibo kung nakukuha o nauunawaan ng isang taong kausap ang mensaheng nais iparating na nagsasalita. Ang verbal o pasalitang pakikipagtalastasan ay sinasabayan ng di-verbal na mga signal. Kailangang maging maingat tayo sa mga di-verbal na signal dahil sa maraming pagkakataon ay higit na nababasa ng tao ang tunay na damdamin ng kanyang kausap sa pamamagitan ng kanyang mga ikinikilos, katulad ng pagtaas ng kilay, pag-iwas sa pagtingin sa kausap, pagsimangot, pagkunot ng noo at iba pa. Maging ang tono, ang lakas, hina o paraan ng pagbigkas ay nagbibigay ng mensaheng minsan ay iba kaysa sa sinasabi. Mahalaga kung gayon na ang komunikasyong verbal ay sabayan ng angkop na hindi verbal na signal. Mahalaga rin ang mahusay na pakikinig sa kausap. Maraming tao ang naghahanda at interesado lamang sa kanilang sasabihin, subalit nakaliligtaan nilang makinig. Maraming hindi pagkakaunawaan ang naguugat sa kakulangan ng pakikinig o yung sa English tinatawag nating selective listening, kung saan pinakikinggan lamang ang nais pakinggan at saka binibigyan ng sariling interpretasyon. Pakikipagtalastasang pasulat. Ang pakikipagtalastasang pasulat ay napakahalaga rin dahil sa pamamagitan nito'y higit na ipaaabot sa nakararami ang mensaheng nais iparating ng manunulat. Ang anumang bagay na nakasulat ay nananatili hindi lamang sa kasalukuyan kundi maging sa hinaharap, kaya't napakalaki ng posibilidad na mabasa at magkaroon ng epekto maging sa darating na panahon. Napakahalaga kung gayon na malinang ang kakayahang ito sa lahat ng tao dahil sa maraming pagkakataon sa buhay, nagagamit ang pakikipagtalastasang pasulat. Hindi lumilipas ang maghapon nang hindi nagpapadala ng text messages o private message ang isang tao. Pangkaraniwan din ang pagpo-post ng status, pagbibigay ng comment, pag-share sa iba't ibang uri ng social media.
Sa panahong ito, kung saan isang click lang ay may pararating na ang mensaheng nakasulat, ay ating dapat pagsikapang mapaghusay ang kakayahang ito. Bigyang diin ang paggamit ng tamang salita, baybay, bantas at gramatika dahil hindi lang mensahe ang nakukuha ng bumabasa, kundi nasasalamin din dito ang uri ng personalidad o pagkatao na mayroon ang manunulat.